Okay, dito tayo, Brother Noel. Ito yung talata natin sa Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Binabanggit dito, Brother Noel, sa kautusan at sa pagpatutuo, kung mayroong mga ngaral na nagtuturo na wala ng kautusan sa kanilang pagsasalita, ay tunay. Ito yung malinaw, if they speak not according to this word, kung sa kanilang pangangaral wala silang utos, it is because there is no light in them. Isa pang punto, Brother John, no? Oo. Isa pang punto tungkol dito na sa talatang ito is ay ganito, mga kaibigan. Sa atin po sa Pilipinas o sa buong sanlibutan, napakarami ng mga relihiyon. Okay. Kung kung kayo po ay nagre-research at isa-isahin nyo to, ay nako, aabuti kayo ng siyam-siyam bago nyo makita ang tunay na relihiyon ng Panginoon. Ngunit, hindi kayo iniwan ng Panginoon para malito o maligaw. Dalawa lamang ang hanapin nyo na palatandaan sa tunay na relihiyon. Una, kautusan at mayroong patutuo. Period. Sa Amerika minsan kasi, Brother John, ay mayroong ganitong story na nagkaroon ng mga fake dollar bills. So nagpagawa sila ng mga magagaling sa pera. Pero yung mga tao na yun ay hindi sila sinanay na hanapin yung ano ba yung fake. Hindi nila ginawa yun. Ang ginawa nila is pinag-aralan nila yung tunay na pera. Kasi pag alam mo ang tunay na pera, ay alam mo agad ang fake. So dito, mga kapatid, ini-encourage namin na huwag nyo sayangin ang panahon nyo na maghanap sa napakaraming reliyon. Dalawa lamang ang hanapin nyo lagi. Ang reliyon ba niyan ay nagtuturo tungkol sa utusan at kasama ang araw ng Sabat doon sa 10 utos na yon. At ito ay mayroong bang patutuo ni Kristo? 4 lamang ang relihiyon na nag-claim na mayroong patutuo ni Kristo. Hanapin nyo yan, mga kapatid. Hanapin nyo yan. Okay, kasi yung law, madali yan unawain, Brother Noel. Pero itong testimony, pagbabasahin ninyo yung Apocalypse 19:10, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kaya yun nabanggit ko, Brother John, na 4 lamang ang meron yan. Pero baka gusto mo, Brother John, isang topic lang naman yan. Isang topic din yan. I-ano natin yan, pinding natin yan. Isang talakayan yan. Ano ba yung spirit of prophecy? Sapagkat ito lang yung relihiyon, Brother Noel, na kayang ipaliwanag ang mga espiritu ng hula. Amen. Kaya nga karamihan sa mga relihiyon, hindi tinatalakay ang aklat ng Daniel, hindi tinuro sa kanilang simbahan at ang aklat ng Apokalipsis. Okay. Subukan ninyong lalapit sa inyong pastor, tatanungin ninyo itong mga aklat ng Apokalipsis kung kanilang ipapaliwanag na maintindihan nila. Kahit mga pastor, Brother Noel, nahihirapan. Opo. Kaya nga dito, pero isang talakayan natin yan. At dito tayo babalik sa ating Brother Noel, sapagkat dito tayo balilipat na tayo sa bersikulo 14. Okay. At dito sa bersikulo 14, kasi hanggang 18 ito. Okay. At dahil sa kanilang mga tanda, no? Dito sa 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa tanda. Okay. Na sa kanya'y pinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. At sinasabi ng nananahan sa lupa, dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak na nabubuhay. Okay. So dahilan sa mga milagro, gumagawa sila ng milagro, nakikita ito ng mga tao na nananahan sa lupa. At yung mga ipinagkaloob na gumawa ng sa paningin ng hayop na sinasabi ng nananahan sa lupa. Yung mga tao, Brother Noel, ang sumasabi doon sa hayop. Okay. No, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat. Saan na pasimula? Doon sa kay Nebuchadnezzar, gumawa ng malaking larawan, estatwa. Napapansin nito, dito dapat silang gumawa ng larawan ng hayop. Ano ba itong image of the beast? Ating pag-aralan, Brother Noel. Okay. Kapag gumagawa itong lamb-like beast na mayroon siyang kapangyarihan na gumagawa, ating bibigyan ng background. Yan, no? Doon sa panahon ni Nabucodonosor, Nabucodonosor na gumagawa siya ng batas, na gumagawa siya, Brother Noel, ng larawan. Malaki yan 60 feet by 6 feet wide yata. Mayroon nga nagano na yung 666, makikita mo doon sa estatwa ni Nabucodonosor. 66 yun ang niya, yung taas. 66. 60, yung wide niya, yung ay 6. Pero ito yung nang pinatayo ito kasi nung sinabi ni Daniel na ikaw yung ulong ginto. Gusto niya lahat na yung buong katawan. Gusto niyang daming ginto yung Brother John. nagpagawa siya ng larawan sa chapter 3 ng Daniel. Pero ginto. nang nagpagawa si Nabucodonosor ng image
doon sa chapter 3 ng Daniel, anong ginawa niya? Sabi ni Nabucodonosor, pag tutunog ang trompeta, ay sasamba kayo sa larawan. Bawo lahat. Pero napapansin ninyo, nang tumunog ang trompeta, mayroong 3 Hebro Hindi lumuhod. na hindi lumuhod. At anong ginawa naman ni Nabucodonosor nang nakita niya itong 3 na hindi sumamba sa kanyang larawan? Actually, Brother John, doon sa story, ay sa bandang unahan, naawa dito si kasi alam ko friend niya to kasi kasama ni Daniel ito. So malapit ito sa hari. Nung una, sabi niya baka lamang hindi narinig nila. Ipaulit ang sound. Kumbaga, Brother John, pinaulit pa kasi kumbaga gusto niya pagbigyan ang mga 3 ito. Ngunit sabi niya sa mga 3 to, sabi niya, sagana ang aming mahal na hari, sagana sa amin, kung kami ililigtas ng Diyos mula sa decree mo ng kamatayan, okay sa amin. Kung hindi pa kami iligtas ng Panginoon, okay pa rin sa amin. So, mayroong decree na kamatayan pag hindi magluhod sa larawan na yun na ginawa ni Nabucodonosor. No, mapapansin mo, nang tinayo nila ng larawan ito, nandun sa Old Testament, ito pala Brother Noel, tumutukoy ito sa batas. Batas. No, pag sa chapter 14, sa versikulo 14, kung sinisigaw na dapat silang maggawa ng larawan ng hayop na namatay, tapos naggumagaling, ito pala isang deklarasyon na ang Amerika gagawa ng batas na susunod. No? Mapapansin ninyo, nang tinitingnan natin itong kasaysayan sa Daniel, nang pinatayo niya yung images, ang hindi sasamba sa larawan, Brother Noel, anong mangyari? Kamatayan. Ay papatayin. At anong ginagawa nila nitong 3 Hebro na kasama ni Daniel, 3 Hudyo na tinatapon ito sa pugon. Pinatapon. Dahil lumabag sila sa batas ng hari. At nakita ng hari, 3 silang tinapon, naging 4. So ito yung aming punto, mga kaibigan, na kung darating sa punto na itong hayop to, yung ikalawang hayop, darating sa punto na magdeklara siya ng isang kautusan ng pananambahan na laban sa ating budhi, laban sa salita ng Panginoon. Nandiyan yata, Brother John? Dito, babasahin natin, pakibasa, Brother Noel, sa 15. Sabi niya sa 15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Brother John, parang ang hirap unawain ito Babalik natin yung 14, Brother Noel. Kasi sa 14, dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop nang mayroong sugat na tabak na ikamamatay. Ang ibig sabihin dito, brother, ang itong paggawa ng larawan ng hayop, dapat silang gumawa ng batas. Batas ang tinutukoy dito, Brother Noel. Katulad doon sa New Testament, na kapag tutunog yung trompeta, sa Old Testament, sa Daniel 3 natin mababasa yan, mayroong pinapatayo diyang larawan, pag tunog ng trompeta, pag hindi sila sumamba, pag hindi sila mubaw, ay papatayin sila. Kasi ang ibig sabihin nito, yung pagtayo ng larawan, pagtayo ito ng batas. So darating ang araw na ang Amerika, ang Kongreso ng Amerika, magpasa ng batas na dapat sambahin ang unang hayop na nasugatan. Kaya nga ito yung niya. Kaya nga dito sa 15, Brother Noel, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Ano ba itong mabigyan ng hininga? Para mabuhay uli. No? Kaya di ba nang ginawa ng Diyos ang tao doon sa Garden of Eden? Di ba putik lang yun? Anong ginawa para nabuhay si Adan? Hiningahan. So, para mabuhay itong hayop na ito, magkakaroon uli ng kapangyarihan, kailangan gagawa siya ng larawan. No? Kaya nga, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Ito Brother John, ang salitang ito na makapangusap, ito ang ating bigyan pansin. Paano ba ang hayop makapangusap? Sa anong pamamaraan siya makapangusap, Brother John? Sa pamamagitan ng batas. Yan, no? Magpapasa sila ng batas na sa pamamagitan nito ay maipasa ang tinatawag na sa chapter 3 ng Daniel ay decree. Dito sa huling bahagi ng kasaysayan ng hayop na lumabas mo sa lupa na siya ay nagsalita bilang isang dragon. Yung huling bahagi kasi parang dragon na siya Nagbago siya ng image. Yan. So, ang gawin niya ay ipapatay niya, maglabas na ng decree na ipapapatay ang lahat ng mga
hindi sasamba doon sa larawan na ipinagawa nila ng hayop. Doon sa hayop na nasugatan ngunit nabuhay. Ipapaliwanag namin na ang larawan ng hayop, ito yung batas, no, ng Amerika. Kasi papansin niyo, bakit kasi ang hindi makapangusap yung unang hayop, Brother Noel? Kasi ang superpower kasi kasunod ng Papa ay Amerika. Okay. Pero itong Amerika ay hindi makialam ang Papa kapag hindi magbigay ng batas ang Amerika. Kaya nga dito sa talatang ito, para maipapatay uli ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop, kailangan mayroong batas. May batas. Kaya nga dito, Brother Noel, kaya nga ito palang hayop, una siya ang kanyang larawan, tupa. Okay. Pero sa bandang huli, magsasalita siya ng dragon. Kagaya ng dragon. Kagaya ng dragon. Okay. Kasi ibabalik niya yung persecution time. Yung pag-uusig. Sa pag-uusig niya sa Dark Ages, ibabalik niya ito sa ating in the future. No? Kaya nga, at magkakaroon uli ng persecution, Brother Noel. Kaya nga dito, upang ang larawan ng hayop, itong larawan ng hayop, ito yung batas ng hayop na makapangungusap na maipapatay naman niya ang lahat na hindi sumamba sa larawan ng hayop. Pananambahan pa rin, Brother John. Napapansin ninyo, ang issue dito, pananambahan. Tama yung sabi mo, na pananambahan. So, magkakaroon sila uli ng puwersahang pagdeklara na idideklara nila ang sandilo. Amen. No? At ito yung propesya, mga kapatid. Kaming mga Seventh-day Adventist, kami naniniwala na time will come ang Amerika na nagdeklara ng freedom of religion, hindi na ito magiging freedom. Kasi sa Amerika magkagaling ang batas na gagawing i-unite uli ang buong relihiyon sa buong lupa at ang gagawing pagsamba ay ang linggo. Yun na yung tinatawag, Brother John, na sa mga aklat na nabasa ko minsan sa bookstore, the New World Order. Yun, no? Meron yun. Ito yung mga process na pamamaraan na darating ang isang worldwide na kapamahalaan. At alam niyo mga Brother Noel kung saan yan nakasulat? Sa Second Vatican II, nakasulat yung lahat ng programa ng Santo Papa. Paano niya i-integrate ang kanilang mga programa for peace and prosperity sa Vatican II Council. Lahat ng ating gobyerno, mga simbahan, nangangalat sila, kaya nga lahat ng sang-ayon yun doon sa kanilang programa sa Second Vatican Council nila nang ginagawa nila sa 1962 hanggang 1965. Kung tayo nangangaral kasi ang dalawa kasing relihiyon, Brother Noel, mayroong dalawang pangaral. Mayroong tinatawag na post-millennialist at saka pre-millennialist. Mayroong ibang relihiyon at ito yung kasama ang Katoliko dito ang nangunguna. Ang kanilang paniniwala ay post-millennialist. Na bago darating si Kristo, mayroon mo ng 1,000 years of peace and prosperity. Kaya nga, ang kanilang turo, ipapangaral nila na mag-unite lahat ng relihiyon para magkakaroon ng peace and prosperity. Kung hindi susunod dito ang mga relihiyon, walang peace and prosperity. So dahil merong Sabadista, at ang mga Seventh-day Adventist, ibang paniniwala, pre-millennialist tayo. Ay darating muna si Kristo, saka na ang millennium. Amen. So ang kanila magkakaiba. So nagkakaroon ng contrast ng banggaan na naman. Kaya dito 'yon ang pagkakaiba. Now ngayon dito dadako tayo sa susunod dito sa verse 15, Brother Noel. 15 na rin 'yon. 16. So 16. Dito, babalikan muna natin yun sa English, Brother Noel. And he had power to give life into the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So yung batas na ito, Brother Noel, batas na patayan na ito. So pag hindi sila susunod sa batas, papatayin na sila. So malinaw yun, magkakaroon. Ang ating sanlibutan ngayon, hiniharap natin ito na we are facing the end time persecution, Brother Noel. Kaya nga, kung mayroong persecution sa Dark Ages, sa ating hinaharap, mayroong darating na persecution. Pag-uusig naman, Brother John. At alam niyo yung Mateo 24,
Mayroong Doon, sabi doon outline. si Jesus Christ doon sa 24:20. Hindi lang namin nakasulat, hindi lang natin mababasa sa screen. Sa pagbabasahin ninyo yung Mateo 24 versikulo 20, sa pag-uusig na yon, ipanalangin ninyo na inyong pagtakas hindi mangyayari sa araw ng Sabat o sa taglamig o sa araw ng Sabat. Kasi para kay Jesus Christ, yung persecution na ito, at hindi yung sa Dark Ages, kundi ito yung sa end time persecution. Now, dito tayo sa versikulo 16 at 17. Pakibasa, Brother Noel. Sabi niya sa 16, ang lahat, maliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17, Brother John? At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. So ito pala, Brother John, ang hayop na to, mayroong corresponding na tanda o tatak sa kanyang pangalan. No? Dito din, no, sa 16, Brother Noel, lahat, pagsabing lahat, marami ito, Brother Noel. Maliliit, malalaki, mayayaman, dukha. Walang pili. Walang pili sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Mga laya at alipin, binigyan na niya ng tanda. Okay. Ang kanilang kamay at ang kanilang noo. Ang sign, ang tanda ng Diyos, Sabat. Okay. Ang kanila naman, Brother Noel, Sunday. Sunday. At sino ang magdeklara sa Sunday law? Ay ang Amerika. Okay. Yung ikalawang hayop. Ang ikalawang hayop. At nang huwag na silang, ito yung mahirap, Brother Noel. Hindi na sila pwedeng bibili sa makabili mga tindahan. Oo. Hindi na rin sila makapagbinta. Okay. No? At dito, kung siya ang maliban na kung mayroong tanda, ibig sabihin, Brother Noel, yung batas na kanilang gagawin sa pilitan ito. No? Sa makatuwid ba ang sa pangalan ng hayop at bilang ng kanyang pangalan. Okay. So malinaw 'yan. No, naunawaan natin kung kapag magdeklara na ang Amerika ng Sunday law, kung hindi mo tatanggapin ang batas na 'yan, hindi ika-cut off ka, Brother Noel, sa society. Oo. Kaya nga pwede siguro yung sinasabi nila na mayroon ng may mga card. Mayroon ng mga card. Pero sa ngayon, Brother John, hindi 'yon applicable, Brother John. Hindi yan applicable. Pero ang dahilan kung bakit yan nila nilagay, i-impose nila yung Sunday law. I-impose nila yung tatak ng hayop. Ito kasi mga hakbangin na to na kadalasan ay mayroong mga grupo-grupo na binubuo. Ito lamang ay isang machinery lamang ito na mas madali sa kanila sa pagdating ng panahon na ma-identify kung sino yung mga labagista. Labagista. Yung mga labagista. Sa mga kasi sila na nangingilin, tayo naman mga Sabadista ay hindi sumusunod. Kaya doon yung sinasabi mo kanina na post-millennial na during 1,000 years ay dapat naman magkaroon ng peace. Paano magkaroon ng peace kung ang mga Sabadista ay hindi sumusunod doon sa in general practice na araw ng linggo, ang mga Sabadista ay patuloy nangangaral sa nangingilin sa araw ng linggo, ay paano magkaroon ng kapayapaan? Kaya talaga ang hindi maiwasan dito ang tinatawag na pag-uusig. Uusigin talaga ang mga tao na patuloy nang nangingilin sa tunay na araw na inibigay ng Panginoon. Kung paano doon sa Dark Ages na mga tao, sabi, mga heretics yun, although na sila yung talaga yung totoo ng mga tao na sumusunod sa utos. So, history repeat itself. Sa huling panahon, ganun din mangyari. Ang mga tao na patuloy na tumatayo sa tamang pananampalataya sa kautusan ng Panginoon, i-considered ng karamihan ng majority ng mga heretics. At ito yung mangyayari sa darating na mga araw. Dito tayo sa huling talata, Brother Noel. Ito yung dito, ating pag-aralan, i-review natin what is the mark of the beast na ilalagay sa noo at sa kamay. Okay. Ito yung mababasa, Sunday is the mark of our authority. Ito yung mga patutuon nila, di ba? Atin na yung napag-aralan, Brother Noel, na ito yung mga claim nila at ito yung Sunday ang kanilang tatak. Dito tayo, dito sa panghuli, dito Brother Noel, pakibasa. Sabi sa 18, verse 18, huling talata ng chapter 13, ito sabi niya, dito may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kaniyang bilang ay 666. Okay, kung sa number ng Brother John ay 666 yan. At dito mayroong dito parang riddle, Brother Noel ba? Parang riddle na gusto mong
Hulaan mo ito kung ano to. Ang bilang na dito ay ang karunungan. Kailangan, ito tinatapos talaga ng Panginoon ito, ang sulat niya sa versikulo 18. Dito kailangan ang karunungan. No, parang nagbigay siya ng panghuli na riddle na kailangan ating intindihin ito. Ang may pangunawa, bibilangin niya ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng tao. At ang kanyang bilang ay 6. At ito yung ating pag-aralan ngayon. Alam niyo mga kapatid, ang relihiyon na ito ay isang Christian, among the Christian religion. Okay. Pero nang ano niya, kulang ang kanyang turo. Okay. Ang Panginoon, 7. Kanya naman ay 6. Kanya, kulang, hindi niya naabot. Oo. Kaya 6. Ang tao din, ginagawa dito, Brother Noel, sa ika-6 na araw. Okay. Kaya mapapansin mo, at ang hayop, ika-6 din niya, both man and beast, ginawa yan ika-6 na araw. Ito yung indikasyon na pag unawain mo itong kanyang tatak ay 666. No? At ating titingnan, ito yung mga tala, according to sa ating mga historian, sabi niya, ang opisyal daw na lingwahe ng Church of Rome, Brother Noel, ay Latin. No, kung ating babasahin, the Church of Rome is in Latin. Traditional, ito yung traditional church. And the Latin language is the official language of the church. Diba? Yung Latin nilang salita, ito yung official. Her ceremonies and liturgies are in Latin. Kaya nga, pag mayroon kang mababasang mga lumang mga aklat ng Katoliko, nakasulat yon sa Latin. Latin taga yan. And the most significant titles of the Pope is in Latin. Ang title ng Pope sa panahon ni Pope ni Leo XIII ay mayroon pa yun siyang corona, Brother Noel, yung dati. Malaki pa yung kanyang corona na bilog. Ang nakasulat doon sa kanyang corona ay Vicarius Filii. No? For it is describe his claim. It declares his office in the Church of Rome. Ano ba ang ibig sabihin ng Brother John ng Vicarius Filii na yan? Kasi ating pag-aralan din, ano bang kahulugan na dito, pakibasa Brother Noel? The Latin language uses the letters of alphabet to spell words and also as numerical values. The letters are used as numbers and the numerical values for the sum of the letters in the title Vicarius Filii is 666. Anyone who is familiar with the numerical value of the Latin letters can easily resolve the letters of his title into the number 666. Okay, ayan. Titingnan. Ito kasi, Brother Noel, nakasulat ito sa corona ng Papa. Bakit? Sa Middle Ages. Pero ngayon, hindi na ito nila sinusuot. Okay. Ang kanilang corona ngayon, parang isda. No? Na parang isda na ang kanilang forma. Okay. Bibig ng isda. Noon ang pag-alam ko ng tatlong palapag yan eh. Pero sa dati nilang ang crown nila dati, tatlong palapag. Tatlong layer yung kanilang corona. At dito sa kanilang pinakaharap sa kanilang nakasulat itong Latin na salita na Vicarius Filii. So mayroon siyang corresponding numeral values, ano? Kaya nga pag titingnan ninyo, ito total 112 yung Vicarius, ang Filii ay 53. double I ito, tatlo din siya. 53, tapos ang D ay 500 ang A0 ang 1. Kapag ito total mo ito, suma total, mayroon siyang 666. Kaya nga doon sa talata, kailangan dito ang karunungan. Ipabilang. Ito yung panawagan ng Diyos, bibilangin ninyo ang yung bilang ng tao. Sapagkat ito'y bilang ng tao. Okay. Ngayong gabi ating napapatunayan, anuman ang aming sinasabi ngayong gabi ay mayroong katotohanan. Sa Biblia lang nakabase. Sa Biblia nakabase. History books. Sa history books, napapatunayan natin na ito'y the letter it described in the Pope's Mitre are this. Sabi niya dito, Vicarius Filii, which is in Latin for vicar of the Son of God. Okay. Catholic holds that the church, which is the visible society, must have the visible head. No? Kaya yung visible head nila, yung Papa, mayroon siyang title. Okay. Ang title niya nakasulat sa Latin, Vicarius Filii. Nang ibig sabihin, Brother Noel, ay God of Heaven. Tatlo kasi yan, Brother John, actually ang original yan. God of Heaven, Earth, and doon sa kalaliman. Ang mga karagatan, under the earth.
So, yun yung, kumbaga siya yung Kapangyarihan. kapangyarihan sa heaven, earth, at saka sa mga kalaliman. So, siya yung substitute ng anak ng Diyos dito sa lupa. Okay, Brother John, ibalik mo na natin na isang slide, yung kanina, yung, yan. Mga kaibigan, bakit na ginawa ni Brother John na enclose yung 5, samantala nakalagay doon as U? Akin, noon, Brother John, sabi ko, bakit kaya yan siya U? Bakit naging 5? Yun pala kung mababasa mo, Brother John, yung word na Lyceum. Hindi yung Brother John nakalagay doon ang U. Ang nakalagay doon is V. Yung kaya, sa yung school pangalan nila. ng Lyceum. Sabi ko, bakit yan ang letter dyan? So, yun pala sa kanila, Brother John, ang U, at saka ang V, iisa pala ang, ang value o isa ang letter na kahulugan niyan. Kaya tama yung ating, magtaka kayo dahil U, naka-inclose parenthesis, 5 ang kanyang numerical value. So, ganun pa siya, Brother John. At dito pala yung pangalawa, Brother Noel, meron kaming error dito. Yung Pilidid, sa original yun, pag titingnan mo yung nila, sa records nila, double I. Kaya nagiging 53 yan. Kasi ginagawa, anak ko kasing gumagawa nito kanina. So, nagkakaroon ng kulang, no? Ay 53 dapat ang sukat dyan. Kaya nga, pag dyan, yung pili, dalawang I yan. Dalawang I. No? Kaya nga aming ikukorek yan. At may total ito na 666. Bilang ng isang tao. At ang salitang ito, bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. At ang kahulugan ng Vicarious Pilide, ang kahulugan, Vicar of the Son of God here on earth. Okay, siya yung, Ito yung kahalili. Ibig sabihin, siya yung kahalili ng anak ng Diyos sa lupa. Pero mayroon kayang magiging kahalili sa anak ng Diyos dito sa lupa? Isa lang tagapamitan, Brother John? Isa lang tagapamitan? Isa at hindi. Pag ang pag isa lang, hindi pwedeng dalawa. Okay. Ngayong gabi magpapaalam na tayo, Brother Noel. Okay. Itong talakayan natin ay pinakamahabang talakayan ito na aming ginagawa. Hindi namin alam kung saan ito darating, saang bansa o saang sulok ng ating sanlibutan. Pero ito yung paglilingkod na aming binibigay sa ating kababayang mga Pilipino. Sa aking mga klase. Sa iyong mga kaklase, no? Sa ating mga kamag-anak at sino mang nagnanais matututo sa talakayang ito. At ano man ang aming sinasabi, ito po'y biblical at nakasulat ito sa ating history. At pwede ninyong i-research ang ating talakayan at inyo pong makikita na ito'y mayroong katotohanan. Amen. So, maaari ninyo kaming tuligsain kung ang aming talakayan ay wala sa Biblia. Wala sa record book. So, write po ang iyong mga comments if ever wala sa history book o wala sa Biblia. At tanggapin po namin yun na mali para sa aming side. Pero hanggat nandyan yung ang 10 utusan ng Diyos na yan, mananatili kami sa katotohanan ito. Brother John. Okay. Bago tayo magtatapos, Brother Noel, ay tayo po muna ay yuyuko sa isang panalangin. Nais kong ikaw ang mangangasiwa sa ating panalangin. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, sa muli, sa napakahabang pagsang ito na aming tinalakay sa gabi ito, kami nagpapasalamat na ang lahat ng mga instrumento ay patuloy na gumagana at ang talakayan ito ay nagawa ayon sa iyong banal na kalooban. Sa aming sarili, Ama, wala kaming nalalaman, wala kaming magagawa. Tatapot aming hiniling ang iyong patnubay, ang presence ng Holy Spirit na siyang nangasiwa sa pagre-record na to. Sana, Ama, ang mensaheng ito ay makarating sa marami pang mga tahanan, sa mga tao na nagnanais ng kaligtasan. Sana, Ama, ito ay maging kapakipakinabang sa bawat isa sa kanila at patuloy mo na gamitin ang gawain ito sa pagtatapos ng gawain sa lupang ito upang sa ganun naman kami na rin ay makapagpahinga sa aming mga gawain, sa aming pagpapagal sa lupang ito. Maraming salamat sa muli sa pagkataong ito na amin itong magawa lahat sang-ayon sa iyong kalooban. Ito at ay aming pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.